'Pag local ang sponsor at hindi kasama sa travel, sa mga notary public na lang ba magre-request ng AOS or Affidavit of Support? 'Pag ang sponsor niyo po ay taga-Pilipinas lang or nakatira lang po sa Philippines, meron pa rin po tayong kailangang sundin sa pag-process or sa pag-request ng Affidavit of Support. If the affidavit is executed in the Philippines, it must be notarized, and you should also present documents proving that the inviting party can afford to sponsor you. This may be bank certificates or tax documents. So talagang kailangan nyo pa rin pong mag-present ng mga documents na magpapatunay na talagang may kakayahan na mag-sponsor yung sponsor ninyo. At eto naman po yung pag-process ng pag-authenticate ng document or ng affidavit of support ninyo. Dahil hindi po sapat na notarized lang yung affidavit of support. Dahil meron po akong mga nabasa na based sa mga experiences nila sa immigration na hindi po tinanggap yung affidavit of support nila dahil notarized lang. Hinanapan po sila ng authenticated na document. So ito po yung step by step. Step 1, kailangan po yung documents or yung AOS ninyo ay in English. According po dito, all documents submitted to the consulate for authentication must be in English. So kung sa ibang lengguwahe po yun, let's say Tagalog, kailangan pong i-translate ninyo. So once na napatranslate na po ninyo yung document, ang next step po, step 2, have your document notarized by a notary. So, ipanotarize niyo po yan. And pag notarize na po, ang step 3 or next step na kailangan yung gawin ay have it authenticated by the relevant district court. So, papa-authenticate na po natin siya. And then, meron po tayong options for the payment. Kung via online naman po ay ipapadala niyo po yung payment niyo through bank transfer. And kung meron naman po kayong appointment, pwede nyo rin po siyang ibigay. Pwede nyo rin po ibigay yung payment ninyo in person during your appointment at the consular office. Tapos, pag naibigay nyo na, ipasa nyo na yung payment ninyo, kailangan nyo naman pong bigay din personally or mail in, yung document and sa mismong embassy or sa consular. Don't forget to include the photocopy of your document and yung receipt na rin po for proof of payment ninyo. And after that, once the documents have been submitted to the Philippine Embassy or Consular Office, ipaprocess po nila yan sa loob ng 7 to 10 business days. Depende po yan. So, antayin lang po ninyo yung result.